Nga tatay. So ang daming baon ng mga players natin. Not just for themselves, but for the people that supported them in this journey as a pro player. Malalim ang pinaghuhugutan ng ating dalawang koponan. Blacklist International, kailangan nilang isement yung dinastiya na meron sila, yung legacy na pwede nilang maiwan dito sa MLBB. Kasi if mag-back-to-back M4 champions pa sila, sinong pwedeng magsabi sa Blacklist na ang dami pa nilang pwedeng i-bash? Kasi ito na yun eh. Yung achievements na nila, yung mismong sasagot na nag-back-to-back world champions kami. Andyan championships. Kung baso sila, kumbaga yung tubig, umaapaw na. Umaapaw na. Kahit anong mangyari, aapaw at Aapaw. aapaw. Pero overflowing ang kanilang achievements. Ngayon pupunta tayo sa draft. Pinag-usapan natin yung Echo Express. Nagawa nila kanina kung ano yung mga heroes na kailangan para maging effective siya. Pwede nilang gawin ulit. Pero ang Echo Express nila ngayon ay nagiging effective as long as they have the hero that could go for the sustain. Dati kasing Echo Express na nakita natin way back season 9, Balagbag. assassin heroes pa Pasok ng pasok. ang gamit ni Cartesian. Kaso high risk, high reward yun eh. Hindi yun 50-50 chance na magiging successful. Para siyang 70-30 in a way na lamang pa yung error margin. Yes. Kasi hindi mo alam kung may mahuli lang isa dyan, magpe-fail na eh. And this time, yung sustain na minention mo, parang nakikita ko, Akay yung paborito ni Carl Easy with a 100% win rate. Pero yung Fred rin, this time, na-open na siya. And it is in the hands of Wise na sobrang komportable sa hero na to. Pero ano kaya yung plano ng Echo? Glue pala yung kanilang isasagot. Ang ganda ng sagot. Nagkaroon ng trade yung dalawang teams natin. Sanford has been playing well. And if ever na hindi kasi kuhanin ng Echo, there's a tendency, at hindi pala tendency, talagang kukuhanin agad ng Blacklist International. So nagkaroon tayo ng trade. Kasi kung titignan natin, Blacklist International, third ban nila is Eve. So ano nga ba ang katapatan usually ng Eve? Yun ang Farsa. So maganda yung sagot. Kanina kinuha yung Lolita, ngayon aagawin ng Blacklist International. Hindi nga pala aagawin kasi hero naman din talaga nila. At sabi dito ng coach ng Echo, Coach Tic-Tac, their chemistry is really solid since they've been together for a long time. It's so hard to cut them down, the hardest part in fighting Blacklist. Yun nga talaga yung struggle ng mga teams pagkalaban nila, yung defending champions, yung Blacklist International. Sobrang tagal na ang magkakasama nitong 5 players na to na parang feeling ko nga connected na yung utak nila pag gumagawa sila ng mga decision in-game eh. Oo. Alam mo yung connection to the point na kahit hindi na nila mag-usap. Kabisado na nila yung muscle memory ng bawat isa. Ay, nakadikit na sa mga muscles nila na, hindi, ganito gagawin ni Edward. Ganito gagawin ni V dito sa part na to. Alam na nila kung ano yung magiging galaw, pero nakakagulat to dahil nagkakaroon talaga ng agawan, Chantel. Barats yung gamit ni Wise kanina, but this time si Carl yung gagamit nito. Naagawan din. Na-mention mo nga, hindi naman agaw kasi sila naman talaga yung naglololita. Pero kinuha nila kay Yawi yung Lolita na meron sila kanina. Harith has been banned. Alam nila na pwedeng kunin to ni Benny Cutie. But things are looking great para kay Haji kasi isa to sa mga paboritong hero niya, yung Valentina. Kasi kung babalikan natin, yung role ni Haji before, jungler siya eh. Tsaka, alam mo Santi, balikan natin yung game number 5 noong naglaban sila upper bracket. Haji ang gamit niya rin noon, Valentina. Yun yung may time wherein 8-0-7 ang naging score ni Haji to the point na kahit nakasustain na hero si Cartesi, nahirapan na siya. Not sure if game 5, game number 4. Game number 4. Yung nakaling at... Kasi Grok nga pala yung gamit ni Carl nung last game. So, ito na nagkakalabasan agad ng mga strategies. Kung kanina inagawan, kung tinanggal ang Cho, ngayon tatanggalin din ang Atlas. So, parang option dito for Echo is to have Yawi use Kufra, possible. Pwede. Kung AOE ang gusto nilang pantapat against Lolita para makancel din Tyrant's Rage, di ba? Kaso nakikita ko dun, magkakaroon pa ng chance si Haji na kumuha ng Tyrant's Rage. Ay, oo nga, so, no? double setup sila na Numinon. Plus, ang hirap nun para sa Echo. Kaya nandito sila sa spot yung Echo na kukuha ba tayo ng ganitong hero? Ay, kaso ang ganda ng ultimate, pre. Parang Derix, pre. Parang Derix, baka mabaliktad tayo mamaya. Kaya yung Blacklist International, nakikita ko sa kanila, bigyan ulit nila ng Benedetta si Edward. Joy ni Edward. Ang ganda. Yung sumasayaw-sayaw, hindi mahuli. Isa din sa mga naging highlights play sa mga ibang tournament is yung yung Beatrix rather, ni Oheb. Sakto! The World Filipino Championship. Sniper. Makikita natin dito kung bakit tinawag si Oheb na Filipino Sniper. At kita natin yung pag-top ni Coach Bonchan sa kanyang mga players. Nandoon pa rin ang tiwala niya sa kanyang mga players. Tiwala. Guys, kaya niya yan.
kaya nating bumangon mula doon sa pagkatalo natin Game 1 habang yung Echo naman meron silang mga piniling heroes na nakakatakot din kasi yung Franco lumusot. Kung maalala natin, binaban din to sa Echo kasi ang ganda ng control niyan yung Bloody Hunt, yung kagat, ang hirap nung takasan. Ano talaga siya, tamang-tama na Bloody Hunt yung naging skill niya kasi if ever na meron siyang ma-hunt, mahirap na agad. Parang magiging madugo yung next na mangyayari. Possible secured the play. May kita natin ulit ang mga cheering squad na ating mga team sa ating venue. We have supporters from Echo and supporters from Blacklist International. Ganda nang nakikita natin bago magsimula ang laban. Tunay na suporta mula sa dalawang kupunan. Pero magsisimula na ang labanan dito sa ating game number 2. Pero, teka lang Chantel, ang naalala ko dito, medyo delix din pala na kumuha sila ng Franco. Kasi again, Haji, pwede siya mag-bloody hand. Oo, pwede siya yung mag-flicker tas play. Ang masakit doon, meron pang magic damage. Tapos may dalawang dash pa siya. May dalawang dash, meron pang taunt if ever. Oo, yung terrify. Oo, Ang sakit mag-terrify. nun. And even for Oh My V, pwede niyang isalag lang. Yung bulwark. Oo, yung Ay, ang bulwark ganda. shielding niya pa sa yung usual na kontrahan before lalo na nauso yung Franco na ng dedelay ng buff. Harang lang. Bulwark Harang lang. lang. Literal na siya ang shield ngayon ng Blacklist International kasi siya yung sasalo nung mga Iron Hooks na pwedeng manggaling nga dito mula sa side ng Echo. And napakadelikado kasi pag tumatama yung mga Iron Hooks And knowing Yawi, mataas din yung mastery niya sa hero na to. But it seems like Blacklist International, they are prepared dito sa lineup na pinili ng Echo. And ang ganda nga nung pili ng Blacklist. Sa totoo lang nagagandaan ako sa kuha ng Fredrin first pick kasi willing sila na palagan yung glue. Kaya masaya yung team fight mamaya. Oo, magkakaikutan agad yung mga players natin at hindi din talaga dadalawang isip yung mga teams natin gamitin yung resources. Nakita mo kanina, ginamit agad ni Cartesi yung retribution niya para lang din mas slow at mapigilan yung initial rotation on the gold lane para dito sa Blacklist International. And this is very unusual dahil usually pa nakikita ni OMV na nasa top lane yung or nakatapat sa gold lane nila yung kanilang tank, automatic, tumatapat din siya. Pero ang ginagawa ng Blacklist International, doon sila sa bottom lane nakafocus. So hindi ito yung usual na galaw ng Blacklist International. Nag-a-adjust din sila based sa galaw ng Echo and nakikipagsabayan sila dito. Pero meanwhile, Oh My Venus is trying to use the bulwark para nga i-block dito yung minion damage coming from the side of Echo. Pero level 4 na siya. Pinumin ng blast siya dito mismo sa turtle fight. Magtatago lang siya sa may bandang damuhan. Meron siyang flicker up. Kinas na nga. No, blast. Pero nga lang, tatama pa rin. Retribution mapupunta kay Cartesi habang si Edward sasayaw-sayaw lang. Pero pwede airstrike coming in from Haji. Dalawang patay para sa ating mga teams. Pero nga lang, Yawi makukuha rin. Edward, yung bata nakawala para sa Blacklist International. Pero Echo, nakuha nila yung turtle doon. Turtle kapalit ng dalawang miyembro. Mukhang lumamang pa rin ang Blacklist doon sa trade-off na yon. Nagamit dito ni Haji yung flicker niya pero okay lang Worth it Ito yung sinasabi nating high mastery ni Haji among all the heroes na pwede niyang kopyahan dito. And ang nakikita natin for the early game definitely would be the feathered airstrike coming in from Sanji, yung farsa niya. Pero mamaya naman, ang makikita natin, yung kagat. Tingin ko late game pa yun Oo, late game pa talaga. Kailangan mag-counteran dito at makikita natin sa mga players natin, even on the middle lane, na magiging aggressive ang Blacklist International. Tama, poke lang din naman ang kanilang gagawin. Pero nakakatakot dito kasi yung hero na gamit ni Oheb is yung signature na hero kung bakit siya tinawag na Filipino Sniper. Yan yung kailangan pigilan ng bagyo. M3, ito yung ginamit niya. Binansag to mismo doon kung saan sila naglaban. And hindi niya yun makukuha basta-basta kung hindi maganda yung pinakita niya Sa kahabaan ng campaign ng Blacklist, Oheb never failed to shine using the hero. Lalo-lalo na yung paggamit ng Renner. Mas bumagay pa ang nickname niyang The Filipino Sniper after bagging din yung Finals MVP noong M3. So grabe yung pressure both for Oheb and Echo na for Oheb, kailangan niyang patunayan kung bakit siya tinawag na Filipino Sniper. Actually, wala naman na siyang kailangan patunayan. Napatunayan niya. Pero kailangan niya maging consistent na hero ko to, dito ko nakilala, kailangan magandang performance ko. For Echo naman, nandun yung respeto, kaya 3 players. Yun ang nila sa top lane. Teka lang, nakuha ni Oheb yung hero na usual niya ginagamit. Oo, nabigyan pansin, no? Alam nila yung threat pag nabigyan nga talaga to ng early game na maganda. Kaya naman si Sanji, napaikot na bigla
Feathered Airstrike just trying to help Benny QT on clearing the minions coming in from the top side. Pero still, Blacklist, meron sila ditong 400 gold lead. Hindi ito gaanong makaka-apekto dito sa teamfight na to, pero depende kasi 5v5 yung plano ng dalawang koponan. Oh, speak of 5v5, sakto naman ng Blast Card, sila makukuha doon. Meron start, dito na welcome. Ready Echo sa kanilang sagot. Echo Express nga pa talaga. As Edward is still alive, pero matitignan siya dito ni Sanford. Saktong torn apart memory. Echo ngayon ang umaabante against Blacklist International. Meron siya ang buong kapalit. O may Venus sa kanilang makukuha doon. And Haji may iwan against 3 players of Echo. Mamba out para sa kanya. And Echo ngayon, nabaliktad ang kalamangan. Pero napakaliit lang. Pantay pa rin ang naging resulta nung time na yon. Di pa rin natin masabi kasi ang ganda ng mga trade-offs ng dalawa. Blacklist International, they secured the turtle. Nakakuha naman ng 2 kills ang Echo, kaya medyo napupunta sa side nila yung lamang. Pero Oheb, siya yung nagpo-focus ngayon on clearing the minions kasi ayaw niyang mapushan siya dito sa top lane. And ang ganda nung alaga ni Yawi, commendable na commendable yung pagtambay niya sa top lane para hindi tuluyang mabugbog si Benny QT. Oo, yanot na suporta at pagbabantay. Kasi yung vision pa lang, malaking bagay na agad para dito kay Brody. So, tingnan natin ngayon, even for Sanford and Edward, napakaganda ng matchup nila dito sa may XP lane and even on the gold, very minimal. At lumamang pa nga ng mas, actually, barya lang eh. Si Benny Cutie 3-7 din. Si Beatrix, si Oheb 3-7 din. So kailangan talaga nila ng teamfight. Kailangan nila i-continuous pressure yung may gold day natin at kita naman natin yon. Kung meron tayong heatmap na pwedeng ilabas ngayon, napakainit na ng dance floor dito pa lang sa gold lane. Yung gold lane, nandun yung maraming marka, no? Sa heatmap natin. Kasi alam natin na laging binibisita eh. Yung dalawang gold laners natin, alagang-alaga rin ang kadika nilang mga roamers. Pero pagdating doon sa teamfight talaga, yung mga turtle takes, hindi natin malaman kung sino makakasecure. Kasi si Carl TZ tsaka si Wise parang salitan yung nangyayari sa mga turtle. Oo, paunahan na talaga. Pero merong hook para sa side ng Echo. Ang kanang gusto makuha doon is going to be Wise. Pero Edward dapat tingnan din. Wise is down. Having Lunar Blast. Ito na yung charge na kanilang inaantay. Oheb with those shots. Sinabi natin kanina siya ang Filipino sniper. Kaya ngayon siya nagbibigay ng damage dito against the Echo Express. Disengage para sa mga teams natin. Pero wala yung retribution holder ng Blacklist. Napakaganda ng ginawang exchange dito for Echo kasi wala nga yung retry holder. Pero si Benny QT naman, napakaganda ng pwesto. Nakaagulat na yung Blacklist. Sobrang tapang na nakipagpalagan doon sa turtle fight. And si Carl TZ sobrang low pa dahil doon sa poke na ginagawa ni Edward. Pero andyan na nga, electrifying beats. Napilit niyang ipopoke. Paulit-ulit lang. Pero si Carl TZ sobrang tapang. Kinancel kagad ni Saji yung Feathered Airstrike niya. Kaya nakakapanibago. Nakabang pa yung sniper ni Oe pero hindi naman to tatama. Feathered Airstrike gagamitin din plus the flicker. Turtle fight. Turtle dance ang mangyayari pa sa dalawang kapunan. Sakto ba rin dito makakuha ng turtle. Tapos makakatay din si Oheb. Habang si OMB ay makukuha dito ni Sanford and the rest of Echo. Alis na muna. Ano mo na blast? Hindi na umabot kasi nakuha na nga ng Echo yung kill. Pero ngayon ay nagkagat na naman si Yawi. May taunt nga lang nasagot dito si Wise. Makukuha nila yung kill onto Yawi pero si Sanford ay hindi pa tapos. Split para habulin si Wise. And there goes the grab. Pero magkakaroon muna tayo ng pause. Magkakaroon muna tayo ng konting antay. Sobrang init na nangyayari, Chantel. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga team fights. Hindi ko na rin talaga alam, Kuya Santi. Kasi pagdating sa team fight, akala natin yung mga players natin uuwi muna. Kasi walang buhay si Carl TZ kanina. Ang ginawa niya, dumiretso doon sa may jungle area. Kailangan lang niya i-continue yung kanyang stocks dahil if ever naman na mag-detone na welcome siya, meron pang sustain o merong healing na manggagaling. Pero ang magandang ginagawa dito ng Echo is nahahanap nila kung nasaan si Oh My Venus. Lahat ng mga laban recently ng Oh My Venus, lalong-lalo na against them, sumakto, dalawa yung 100% na kill participation. So gusto nilang i-limit ngayon yung movement ng Blacklist na wala si Oh My Venus doon sa mga teamfights. Kina-cut down nila yung ugat nung problema nila mismo doon sa teamfights kasi yung Numinon Blast, ang laking threat niya na pag nagdikit-dikit kayo, kahit isa, dalawa lang mahuli ng Numinon Blast, ang laking factor na para makagalaw dito ng tuluyan yung ibang members ng Blacklist International. And nakita natin yung follow-up move ni Oheb doon. From the top side, nag-follow up siya, binomba niya yung nahuli. Yes. And ang ganda nung napunta sa kanila yung lead right after that. Pero ang ganda naman nung juggling na ginagawa ng Echo nung sa turtle fight kasi binaklay ni Edward si Carl TZ. Sobrang low niya na, nakabarat siya. Pero hindi pa rin umuwi si Carl. Hindi yun enough para pauwiin siya. Kaya ang hirap basahin ng dalawang teams natin kasi yung mga tapatan, kung babalikan natin, nagtapat na sila sa S10 finals natin ng MPLPH. Nagwagi ang Blacklist International doon.
Balikan din natin yung M4 Upper Bracket Finals. Nagwagida ng Blacklist International doon. So yung Echo, dalawa yung pinanghuhugutan nilang gigil na makabawi eh. At saka dahil dalawa din yon, yung dalawang players din natin ngayon, ang dami na natutunan sa isa't isa. For Oh My Venus, maganda yung, or mataas yung kill participation. Again, for Yawi, medyo mababa siya dun sa, kung i-compare kay B. Kasi yung difference din in terms of hero na ginagamit. Si The Queen, usually ang ginagamit niya is mga Mathilda. Yung mga gusto mo as much as possible sa teamfight ay nagsistay na buhay. For Yawi, makikita natin merong Cho, merong Kufra. So Setup. more on setup. So may difference in terms of how they really play. Pero ang pinaka-mag-matter dito is mga setup plays sa kanyang ginagawa. Pero pagkabalik natin, meron agad double kill kay Edward with a 3-1-2 KDA. And yung choice nila dito right after that, balik kagad doon sa switch lane. Pero ang ganda ng kill na nakuha dito ni Sanji on the middle lane. Edward will try to push the top lane turret pero tatawid lang siya. Maaari siya dito maipit kasi andyan si Yawi Oo, diretso. If ever pwedeng dumiretso dito ang Echo, speaking of pwedeng dumiretso, masastan ba? Si Edward saktong immobilize. Gusto targetin pero hindi. Disengage muna para sa Echo at si Edward yung bata. Mabilis talaga makakatakas yung bata. Habang Blacklist, ang ginawa nila, sira na lang ng Torre dito sa may bottom lane. Pag bata talaga, pag maliit, mabilis tumakbo. Ang hirap pabulin. Pagka medyo malalaki na yung mga hero, medyo mabagal na. Kaya nga bulin. Saktong-sakto, katulad nung Barats, di ba? Makikita mo. Ang bagal niya, pero ando naman yung hook na ginawa ni Yawi pang huli dito sa nag-iisang of the Queen. Pero may Daytona's welcome din. Uy, umabot! So back to Daytona's welcome. Cartesia merong gawa nun. Pero Wise sa may middle lane. Pamatay sa kambahay ni Very Cutie. Dalawa ang nakakuha ng Echo at hindi pa tapos. Gusto bang kumuha with a feather airstrike. Pero ang Blacklist, mukhang sila naman ang dedepensa dito sa may middle lane. Echo secures the 1K gold lead while Edward decides to push the top lane turret. Yan yung trade na kinuha niya mula doon sa kills na nasecure ng Echo kanina. Kaya ang ganda ng palitan kasi hindi pumapayag yung isang koponan na walang kapalit lahat ng kinukuha ng kalaban. Katulad ng Blacklist, nung nakuha rin sila ng kill, push si Edward sa top lane. Same din with Echo, pero ang difference nila, ang laging nag-i-initiate ng fight yung Echo. Yung Iron Hook ni Yawi, yung yung starter. Ang layo eh. Parang dalawa pala. Ang haba din nung pwedeng gawin dito ni Cartesia na Daytona's welcome. Nakita na natin yung dash. Pero umabot pa rin. Medyo parang malamighty band ang laway dito ng barracks. Dumidikit. Oo, dumidikit. So, tinan natin dito, we have the Lord now. Para sa ating dalawang teams, Cartesia ang nandun. Again, merong sustain ng barracks. Same goes with the hero of Wise, which is Fredrin. Ganda nung evade ni Oheb tsaka ni Oh My Venus dun sa Iron Hook. Hindi na kinailangan ng bulwark para saluhin. Pero they have the info na nandyan lang sa may bandang likod yung Echo pero may conceal play. Magtatago lang sila. Sino kaya bibigyan? Maaaring si Haji ata! Wait na, nakagatin si Haji. Pero nga ng Echo. Gusto nila mag-counter player. Blacklist International. Yawi nga lang ang makukuha doon. Nagkasagot ng mga players natin. Sidestep to the back. Ang sagot dito ni The Queen. Habang pinagraratan-ratan. Sanji with feather airstrike. Diretso lang din. Cartesia with the Daytona's welcome. Makakatang sa Blacklist International. Ang ganda ng huli doon ni The Queen. Kaso nga lang may sagot itong si Sanford. Grab lang sa pata para makasurvive. Benny Cutie with a double torn apart memory. Oh my goodness. Echo is a different beast coming into game 2. After noon, pwede dumiretso ang Echo dito sa may Lord. Hindi na nila pinauwi pa ang mga players ng Blacklist International. Napakagandang set of play para sa kanila. Akala natin meron pagbawi ang Blacklist. Pero Echo, 3.1k gold lead. Samahan mo pa ng Lord take dito sa ating laro. Hindi nagbibigay ng tsansa yung Echo na makabawi ang Blacklist International. Tapos kumagat pa dito si Yawi, just trying to save Sanford. And parang nagiging problema ng Blacklist International dito ay yung split-split at yung panggulo ni Sanford. Kasi every time na nahuhuli nila yung isa, nakakatakas eh. Parang hindi makakuha ng perfect opportunity yung Blacklist na tara, pitas tayong isa tapos makipagsabayan tayo sa teamfight. Oh, tsaka parang nangyari dito for Echo, nilalayo talaga. Meron silang zone out. Back strategy. Talagang inilalayo nila yung mga players or ibang players dito na Blacklist International. Blacklist International, they have the potential na mag-counterplay. But speaking of counterplay, isa mga crucial dito mag-counterplay is Oh My V, knowing na siya yung pinaka-taga-set para sa Blacklist. Siya nga talaga yung may hawak ng bola dito kasi kailangan niya lang humuli. And ang perfect na hulihin nila talaga dito during teamfights would be Sanji and Benny Cutie.
yun yung nagbibigay ng damage talaga during team fights. Parang hindi nga nila kailangan pansinin si Sanford eh. Nabibait lang yung mga skills nila. And right now, ang nangyayari pa, hinahanap ni Edward si Sanji. Binabalik-balikan lang with the wings by wings. Flicker out para makatakas sa Fencer Airstrike. Carl TZ naman dito, maaaring mahuli. Ang ganda ng Numenon Blast! Pero may sagot pa rito ang Blacklist International. Hindi. Very cute yung makakakuha ng kill doon. Tapos merong mga bala coming in from Ohem. Pero Ay. meron din naman. That is going to be a double kill. Sanford. Para dito sa Brody. At si Ohem mag-flicker out. Pero nag-flicker in the end. Sanford with a kill. Ang sakit ang damage dito ni Hachi. Better their strike. Again, Echo ang labang ngayon. Hachi na titirang buhay para sa Blacklist International. Gusto na target ng Tamba! double kill for the Ipong Adarna. Echo lamang and a wipeout for the team. Si Wise dito ang may chance ang lumipensa. Wala rin namang minions yung Echo kaya hindi pa nila to itutuloy. Pero now, nagtatry pa sila na mag-clear sa may bandang ibaba. Nais nilang bawasan to ng tuluyan. Pero in that clash, yung extended team fight na nangyari na yon definitely in favor of Echo. Ang ganda na sinabi mo dito, extended team fight, kasi kitang-kita na naman natin for Echo. Ito na yung mga moments wherein akala natin uuwi na sila, pero hindi pa pala. Babalik pa. Ipipilit pa nila yung team fight kahit konting-konti na lang yung kanilang mga HP bar. So Blacklist International ngayon, ang ganda sana ng mga counterplays nila, yung connection Numenon Blast and even Ohem. Pero Echo, again doing those express plays. The House of Highlights this time around with restrictions na baka mabawian sila ng Blacklist. Sanford built diff sa seryeng Iba ito. talaga. Grabe yung ginagawa niya dito ng panggugulo sa backline. Isipin mo, nahihirapan pumuesto si Oheb dahil lang doon sa presensya niya na every time na magsisplit-split siya, kailangan niya mag-back away. So, hindi nakapwesto si Oheb na, sige, bibigyan natin ng damage yan. Pre, dinidikitan lang ako dito nung glue. Sobrang lagkit, hindi tayo makalapit. Doon pa lang, sira na agad yung depensa at even the offense here of Blacklist International. Imagine, Santi, 13 minutes sa laro natin, 18-7, at ang laki ng kalamangan ng Echo. At hindi na makalapit pa dito. Merong kagat? Hindi pa ginamit yung Bloody Hunt. Pero nakapwesto Contest. ang Blacklist International. Magkakaroon ng contest. Ito na ang labanan ng mga junglers natin in terms of the retribution. There is the Lord Pull para sa ating mga teams, sa ating mga players. Uy, 5v4 situation pero habol ato si Sanford sa may bandang Legendly siya dadaan. Yung Lord naman ay pag-aagawan. Nandun naman yung Feather Airsec, pinitawan na. Kaso nga lang sino kaya makakuha ng pagong? Walang iba kundi si Wise! Nakuha ng Blacklist International habang yung Echo, kailangan muna nilang umalis. There is a split. Uy! Wala si Otter, Oy! si Very Oy! Cutie. Kinaka sila for this backdoor plays. Game number 2 will go to Echo. Part of the plan! What? Echo Express! Hindi na naman napigilan kahit tayo siya, Del. Honestly, first time na ako mismo, hindi ko napansin sa minimap. Nandun na pala si Benny! Hindi ko rin nakita to the point na lahat ng mga mata, dalawa lang ang mata ko. Pero hindi ko mahati kasi si Benny Cutie, kilala siya for that kind of play, the backdoorable play, the winnable play. Echo Express, bakit kailangan ng Lord? Bakit kailangan ng teamfight dun sa Lord? Isi-split push na lang ng Bagyo. Yung Bagyo walang lunas, hindi nila maharangan, hindi nila kinakaya. At yung laban na yun, Game 2, man, I'm speechless. Sinong mag-aakala na kaya nilang rektahin yun? Kasi yung moment na yun na nakuha ng Blacklist International yung Lord, dapat nagsiselebrate na lahat ng agents eh. Parang, yes, atin Lord, ito na yung chance para bumawi. Pero si Benny Cutie, tahimik lang sa gilid. Ilang beses niya na itong ginawa, Chantel. Hindi na to chamba. Hindi na to yung parang meron lang moment na nagawa niya yon. Ginagawa niya to parang, he's born to do this. Oo, kalkulado eh. Kalkulado. Kita mo naman ang ngiti sa kamay ni Benny Cutie. Sanford as well. Ang ganda ng performance niya. Pushing back Blacklist to the limits. Dahil dyan, we are now at 2-0. At ito yung mga moments we're in. Hindi ka pwedeng basta-basta malingap. Kasi, again, yung hero dito ni Benny Cutie, hindi mabilis yung attack speed. Hindi talaga ganun kabilis mag-hit. Pero every hit, parang critical Ang yung sakit. damage. Ang laki ng bawas. So, ilang hits lang yun doon sa may base. At kaya pala naging ganun din yung comms ng Echo. Kasi parang gusto pa nilang ipilit sa teamfight. But it's a surprise. It's all part of the plan. Backdoorable, winnable play. Kung may ube yung Blacklist, may backdoor ka. Oo. Yung Echo, yung mga orca natin dito. Nakadikit Ay, na sa backdoor ka. backdoor ka. Kasi yung ube natin for the longest time, ang ginagawa lang nila is yung sama-sama
alam na siya ng lahat pero tila ba walang sagot yung Ube strategy. Ito na talaga yung sinusundan nga din. Actually, pwede nga natin consider yung lineup ng Echo na medyo ganun din eh. Yep. Kasi utility jungle, tapos sama-sama. Ang pinagkaiba dito sa Echo, dinidikit nila sa pangalan nila yung backdoor. Yep. Yung backdoorable play, endable play. Lagi nila yung dinidikit na pagkalaban mo yung Echo, hindi pwedeng walang maiiwan sa base Doon sa kahit isa. Oh, tsaka parang nangyari kasi dito for risk siya, high risk, high reward siya for Echo. Kasi imaginein mo, kung manalo ang blacklist, nakuha nila yung Lord, diba? Tapos maubos lahat, tapos hindi ma-split push ni Benny Cutie, iba yung magiging outcome ng laro. Oo, iba talaga. Pero Nakuha yung Lord eh. para na, alam mo, may synergy na ang Echo na kapag ganito yung mangyayari, kailangan natin i-force na ito yung magiging outcome. Kung hindi, wag na lang. Oo, kaya kailangan talaga nilang isipin lagi yon. Kaya yung side ng Echo ay talaga nagkakaroon dito ng advantage during fights. Pero syempre, abangan din ang M4 Battle Night ngayong January 21. Kumpletuhin ang battle tasks para makuha ang skin choice chest. Libre rin ang lahat ng heroes at sangkatutak na epic skins pang naghihintay sa araw na yan. Kaya wag na wag kayong mawawala sa January 21. Save the date, lagay nyo na sa kalendaryo nyo. Yung ganda ng laban ngayon, hindi ko maipaliwanag. Akala ko din, lamang na yung blacklist doon eh. Akala nating lahat, lamang na yung blacklist doon. Pero alamin natin kung bakit nga ba nanalo yung Echo doon. Papasa na muna natin sa ating analyst na si Butters. Gulat kayo, no? Akala nyo Lord fight, no? Hindi. Si Benny Cutie lang to na nag-split push na naman para makuha ang win para sa side ng Echo. Blacklist International was caught off guard, pero pag-usapan natin kung paano nga ba tayo nag-lead doon sa moment na yon. Now, nakuha dito ng side ng Blacklist International yung isa sa kanilang mga key heroes, which is si Fredrin. But at the same time, hindi lang yon yung mga naging key players or key heroes for both of the teams. I would say, let's focus a bit dito doon sa ating mga XP laners. Joy ni Edward, nakikita naman natin kung paano niya guluhin si Carl TZ at kung paano kinokontrol ni Carl TZ yung kanyang pag-iikot. With the electrifying beats na sineset up niya para sa kanyang sarili, nilalayo siya ni Carl TZ sa mga kakampi niya, kaya naman hindi nagkakaroon ng impact yung Joy doon sa ibang mga tao sa Echo. But for Sanford, dito ka mabibilib dito sa isang parte ng San Duo. Grabe yung naging presensya niya sa buhay ni Wisdom. Hindi niya tinantanan. Always present, never absent doon sa mga moments na mag-take sila ng objective. And it seems like si Wisdom was set to do great plays, but at the same time, sabi ni Sanford, hindi pwede kasi kailangan mauna dito ng aking jungler. We have to look at din kung bakit nga ba ganito kataas yung naging presensya nila, sabihin na natin nila, Oh My Venus at ni Haji doon sa mga laban. They were really set to pick up the tempo at kung ano man yung kailangan gawin dito ng side ng Blacklist International. Sa mga bagong manonood po, pag sinabi ko pong tempo, yun po yung bilis o bagal ng paglalaro ng isang kupunan. At makikita naman natin yung Blacklist International was really controlling a lot of lanes doon sa mga panahon na yon. Kung papansinin natin dito, yung play na ginagawa ng side ng Echo is talaga namang nakatutok doon sa may gold lane. Actually, tingnan natin kasi naalala ko, nung first few minutes pa lang ng larong ito, ay talagang gold lane na ang tutok dito ng dalawang kupunan. What was the reason? It's because of the ultimates and the potency na meron ang ating mga marksman dito. Yung mga gold laners natin, si Brody at si Beatrix. At kung papansinin natin itong dalawang to, yung kanilang mga ultimates talagang napaka-game breaking in the early stages of the game. Pero isa lang sa kanila ang pwedeng manaig, and that's going to be Benny Cutie, your MVP of the game. 8-1-1, nakita natin kung paano nag-build up ang bagyo at nakita natin kung paano niya ginamit ang kanyang torn apart memory. Makunat ang mga members dito ng side ng Blacklist International. Pero bakit nga ba napakasakit ng Brody na ito? Tatandaan na isa si Brody doon sa mga heroes na gumagamit ng percentage-based damage doon sa kanyang passive. Ang tawag doon is Abyss Corrosion. Meron 4 stacks na dumidikit doon sa mga tao na matatamaan niya, at for every
every stack na nandoon ay nabibigyan ng extra 5% damage yung damage output na nagagawa niya. So, meaning, kapag lumabas na yung torn apart memory, ay talaga namang mananakit ang lahat ng tao na natamaan ng markang iyon. Heat map, ladies and gentlemen, as you can see, 5 minutes to 10 minutes, nakikita naman natin may swap na naganap dito for the side of Echo. But at the same time, it didn't really take long for them to group up kasi alam nila na yun yung gagawin din ng side ng Blacklist International. At ang pinaka-main focus talaga nila dito para sa side ni Benny Cutie is to be the clean-up crew. Tatandaan na hindi lahat ng, sabihin na lang natin, madami kasi nagagalit dyan kapag kunyari medyo late yung marksman pumasok o yung fighter pumasok. Pero kasi that was the perfect position or the perfect situation para gamitin ni Benny Cutie yung kanyang firepower na hindi siya nagagasgasan. Kung makikita natin yung kanyang highlights, tingnan natin kung makakahanap tayo ng mga sitwasyon na iyon. At yun pa lang kay Edward, nakikita natin na huli man siyang pumasok, but then again, kailangan mo ma-realize na yun lang din talaga yung kailangan niyong gawin. Kailangan nilang mag-deal ng damage at kailangan nilang i-burst down yung mga tao sa side ng Blacklist International. Kapag mababa na yung kanilang mga buhay, kailangan nilang pilitin ng torn apart memory at dahil dun sa mga plays na ginagawa niya as an individual player, the micro skills na pinapakita niya dito ay makikita. Ayan o, nag-flicker siya, nag-torn apart memory siya sa dalawang members na mababa yung buhay and he got the kill. And this is really a phenomenal Benny Cutie performance. Well, a Brody performance, sorry, kasi akala ko siya na din mismo si Brody. Ganun kaganda yung performance na pinakita niya dito. At kahit nakuha man dito sa parting to, yung Lord ng side ng Blacklist International, it was a bit too late kasi yung bagyo